House Speaker Martin Romualdez ho, mga kababayan. And in the name of the Filipino people, Ah, with full respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. i-post ko to, mga kababayan. Kayo ho, dyan sa comment section, sa tingin nyo po, mga boss chief amo sir, kung meron sa dalawang ito ang mabubuwag, no po? Press 1 kung gusto nyong ang mas mabuwag yung Senado. Press 2 kung gusto nyong mabuwag ang Kongreso. Dalawa lang naman po ang iisipin nyo sa dalawang yan eh. Yung isa na nagsusulong ng impeachment, sumusunod po sa konstitusyon, which is ang Kongreso ho. Pangalawa, yung hindi sumusunod sa konstitusyon, which is yung Senado po. Iisang word lang din po, mga kababayan, no? Ang pagbabasihan natin dyan, forthwith, na sinasabi ng konstitusyon na kapag ka 1/3 na, di ba Sir Chris Angel, pag 1/3 na, mga kababayan, ang lumagda doon sa Kongreso ay dapat tuloy-tuloy na at rekta ng maging impeachment court ang Senado. Na ngayon po, sa nakikita natin mga kababayan, malayong-malayo po doon sa nakasaad sa konstitusyon ng Bayang Pilipinas. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared. Pero parang ang pinamumukha po ng Senado, mga kababayan, is, eto, mga senador kami, mas malakas kami sa inyo. Under lang namin kayo. Ganun po ang pinapamukha ng Senado sa Bayang Pilipinas. Pati ho tayo, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, ang pinapamukha sa atin ng Senado, mga boss, mamamayang Pilipino lang naman kayo. Kami ang mga nasa poder. Kami ang mayroong mga kapangyarihan. Kami ang dapat masunod kung ano ang interpretasyon diyan sa konstitusyon ng Pilipinas. Ganun po ang ipinapamukha. Ganun po ang nakikita ko sa mga senador natin, mga kababayan. Kami ang nasa poder, kaya kami ang masusunod. Wala kaming pakialam kung ang nakasulat diyan sa konstitusyon ay forthwith, agad-agad, madaliin, ora-orada. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin kung ano yung interpretasyon namin diyan. Kaya nga ho, di ba, tinabla nila, hindi nila pinakinggan yung mga malalaking mga universidad ho. Wapakil sila doon. Kaya nga hindi nila sinagot yun. Dahil pag sinagot ho nila yon, mga bossing, isa lang ang ibabalik sa kanila. Hindi nyo sinusunod yung nakasaad, nakasulat sa konstitusyon na forthwith. Tuloy. Not subject to pre-approval and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading of facts and a retroactive imposition of the new rules. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Nung February 5, ang isinabmit po nila is ilan? 250 miyembro ng House of Representatives. Ilan lang po naman ang mga congressman, mga bossing? 330, 80. So, lagpas, sobra-sobra po sa 1/3 na hinihiling ng konstitusyon, na hinihingi ng konstitusyon. At ito pa ho, mga bossing, kaya po nakasulat dyan, kaya po ginawa din na 1/3 lang yung dapat pumirma. Kasi nga po, kung yung ipinapatanggal, kung yung ipinapa-impeach ay anay o bulok sa ating bayang Pilipinas, kailangan ora-orada, magamot, matanggal, maalis. Para yung pagdurusa po ng ating inang bayan, mawala agad, matanggal agad.
Kaya nga, di ba, magkaduktong forthwith at 1/3 lang ang kailangan. Alisin agad. Pero hindi po ganun yung nakikita. Litisin agad sa mas lalong madaling panahon upang hindi na makaperwisyo sa bayang Pilipinas. Only after this transmittal did we archive the earlier 3 complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not Tsaka yun lang din po ang nakita ko, yung February 5, di ba? Rapin nyo ko. Nandyan, makulit na naman yan, mga kababayan. Di ba? Yung February 5. 4. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a 1/3 endorsement or a referral. Ang linaw-linaw ho, mga kababayan. Ang linaw-linaw ho kapag ka isinumite yung lagpas 1/3 na nga eh. O 1/3 na perma, doon nag-uumpisa. Is exactly what the House did. The court also said the Vice President was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. Isa pa yan. Kaya umaalma ang mamamayang Pilipino. Isa pa ho yan, mga kababayan. Sinasabi nila walang due process na ibinigay. Ano yung mga patawag sa Vice Presidente? Yung pag-iimbita sa Office of the Vice President. Yung pag-iimbita ho, mga kababayan, doon sa Department of Education na pinangungunahan noon ni Inday Sara Duterte. Di ba? But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Kaya pala nasabihan yung Supreme Court, no, ng PhilConsa na huwag kayong epal. Etong impeachment ay gaganapin dapat doon sa Senado. Sabi ni Chris Angel, 215 plus 25 ang vote ng majority. Kaya nasabihan nun ng PhilConsa, Supreme Court, huwag kayong epal. Dapat ito ay sa Senado gagawin. Let me say this with candor. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others Ito na lang po. Meron din pong mga kababayan, meron din pong nag-example, no? Paano yung pakikisali po ng Supreme Court, paano kung judge sa Supreme Court yung pinapa-impeach? Paano? Tapos makikialam yung mga kasamahan niya. Sasabihin, oh no, unconstitutional, yan gagawin nyo. Di wala na hong mai-impeach, mga kababayan. Di ba? Wala nang mai-impeach. Laging makikiepal. Yun yung sinabi ho eh. Epal ang Supreme Court eh. like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy, it is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. The House will not bow in silence. No. Tuloy nyo na, mga senador. Yung mga senador din ho, mga kababayan, medyo may kakapalan ng mukha eh. Lalo itong 20th Congress ho, mga bossing.
Oh. 'Di ba? Lalo itong 20th Congress, mga kababayan, ipinapakita nga nila sa atin na papakalis kami sa inyo. Basta kung ano yung interpretasyon namin, yun ang masusunod. Pero hindi ho sila uurungan ito, ha. Sabi ni Lou Holy Cross, dapat ayusin ng Supreme Court yan or mai-impeach sila. Hindi ho malayo na meron pong mga magsulong para dyan po sa mga judge, mga kababayan. Sabi ni Jordan G. Laban Martin, oh ha,